At sa pagkataong ito, tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin natin mga aral ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po manalangin. Dakilit magpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, pangalan po na kayo pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa maraming pagkakataon pinagkaloob mo sa bawat isa amin na ayon pong mapakinggan yung balang salita. Ang aming dalangin, Diyos, magsilbi ng pagkain ng aming mga kaluluwa sa mga webcast viewers, bigyan sila ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo. Buksan mo ka ng puso't kaisipan. At dalangin po namin na Diyos sa bawat kapatiran natin, Panginoon. Hallelujah. Magbigay sila, Panginoon, ng kahalaga sa banal na salita. Ay balikod, pangunahan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Lahat ng demonyo at langat pagkanilangan cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puri natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taos sa pusong pagkasalamat, ay nauko lang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako nagbibigyan dobleng paggalang, mababatin sa magandang hapon sa ating minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willis Tatalmeda, the time prophet of God. At patuloy po natin sila sa ang blessed memories and teachings of our beloved assistant Pastor Linis Almeda. Magandang hapon sa buong sambayan natin mga Pastor. Magandang hapon sa ating pong webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Ating pagsayin ngayon, minamahal ko, ay magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord. Sa ating kapanahunan, makikita po natin, minamahal, ang isang tao, minamahal ko, na nagtitiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Makita po natin niya, minamahal, ang kanya pong pagpapahalaga sa pagdalos sa gawain. Tandaan po natin, minamahal, napakaigsi ng oras na, minamahal, upang asikasuhin pa natin ang ating mga sarili. Tandaan po natin, minamahal, ang sabi nga po, sa narinig kong salita ng ating magulang sa ating malaparanan, sa huling araw, pagpapalain ng Diyos ang kanyang iglesia. Kaya naman, minamahal, paano ba natin magagawa yung minamahal ko? Magpapatuloy ba tayo sa ating paghahanap buhay? Pwede. Ngunit tandaan po natin, minamahal, kung ikaw matapat na Kristiyano, sabi nga po, ang hanap buhay ang lalapit sa iyo. Amen po ba, minamahal? Mukhang nakatamaran natin, minamahal ko yung pagpapalakpak. Kuminsan, ang sabi niya yung lingkod, hindi ako ang nagsasalita sa inyong harapan, bagkus ipinapaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit ka narito. Tandaan po niyo natin, minamahal. Kaya nga po, ang sabi, minamahal ko, magtiwala sa Panginoon. Basahin po natin yung unang versikulo, minamahal. Sa mga kawikaan, 3:5, ganito po ang pagkasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang matalino ko, kayang-kaya ko yan. Pero tandaan po natin, minamahal ko. Katulad po sa itong chapel na ito, minamahal, gagawin ko ito ng halimbawa. Ito'y hindi lang isang tao nagplano ito, minamahal ko. Lahat tayo naging kabalikat sa pagpapagawa ng chapel na ito, minamahal ko. Maring iba, hindi. Ibang kanilang isip, minamahal. Hindi matutuloy yan. Tandaan po natin, pag ikay anak ng Diyos, lahat ng hangaring mabuti ng iyong kapatid, kinakailangang naroon ka. Kung hindi ka man makapagpaloob, minamahal ko, ng pinansyal, sa panalangin, maasahan ka. Bakit, minamahal? Tandaan nyo, tinutugon ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga anak. Maliban na lang kung hindi ka nga anak. Tandaan po natin, minamahal, at may ebidensya kung bakit ka anak. Bakit masasabi yun? Sabi nga po, hindi pagkakaloob ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa isang taong makasalanan. Kaya pag itinaas mo yung kamay sa pagsusumamo sa ating dakilan, sumingi ng tawad isang tsak na bagay, ipadadama niya yung bagay na hindi nararamdaman ng taong makasanlibutan. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, kung kanyang banal na presensya ipinagkakaloob niya, di lalo na't hindi niya ibibigay yung hinihingi mo. Tandaan po natin, minamahal, anak ka ng Diyos. Gawin mo yung tama at isang tsak na bagay, lahat ng biyaya
ay aagos sa iyo mula sa kaitaasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapanon. So wala pong nagtitiwala sa Kanya na magiging mahirap. Tanda po natin yan, sabi nga po, meron po yung sapat lang, tama lang, hindi naman ako naghahanap, ngunit tandaan po natin minamahal. Sa lahat po natin gagawin, isipin po natin minamahal ko na hindi lang naman ikaw ang nangangailangan. Meron ding nangangailangan na iba. Kaya nga, sabi nga, kinakailangan buksan mo ang iyong palad, buksan mo yung isip, paunawa, minamahal ko. Na kung sa iyo ibinigay ang pagpapala, tandaan minamahal ko, share your blessing. Tandaan po natin yun, minamahal, share your blessing. Lalo na sabi nga po, spiritual, yung kaalaman sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po kasi, ang hinahanap ng tao ng share, sabi nga yung share lang, pera lang. Pera lang. Ngunit, kung masabi sa iyo, ipaliwanag mo sa akin yung Revelation chapter 11, verse 6. Pag may ipaliwanag mo sa akin yun, minamahal ko sapagkat may nagpaliwanag sa akin nun. Tunay nga, na pinaunawa sa iyo ng dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal, at yun ay pwede mong i-share sa iba. Sabi, habang tayo ay narito sa lupa, gawin natin lahat ng paraan upang ang tao, lalo na hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, lumapit sa ating pinakamamalapan yung andap ang panampalataya, maging matibay ang kanyang panampalataya. Tungkulin natin yun, minamahal. Hindi pwede sabihin, hindi ko alam yun, hindi ko gagawin yun. Gawin mo yun, sapagkat sabi nga po, gano'n ang ginawa ng Diyos sa bumaba dito sa lupa, minamahal. Hinanap niya yung bulag, yung pilay, yung taong may karamdaman. Dumaan siya sa mga lugar nila, minamahal, upang ano? Upang sila'y pagalingin, upang ipaundawa na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, at ang kapangyarihan ng pinakamamalapanon ay nasa atin. Di ba? Sabi, and you shall have power after the Holy Ghost comes down upon you. Ulitin ko yung salita, huwag kang maghasa ng itak, tapos itatago mo at kakalawangin lang. Pag dumalo ka sa gawain, bigyan mo ng pagkakataon na ikay makinig na mainam. At pagkatapos, i-share mo doon sa nanlulupaypay. Isang tsak na bagay, nagawa mo yung ginagawa ng ating dakilang Diyos nang siya lumakad dito sa lupa. Puri ng ating dakilang Diyos. Kaya po, walang lumalakad o nagtitiwala sa ating dakilang Diyos na magiging mahirap. Basahin natin yun, awit 34:22. Praise God. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, ang bersikulo po ay 22. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod, at wala sa nagsipagkanlong sa kanya ay kikilanling may sala. Amen. Suminamahal. Wala nagsikanlong sa ating dakilang Diyos na tatawaging may sala. Isipin po natin na paglilingkod ka sa ating dakilang Diyos, kinakailangan, pagdating mo dito, humingi ka ng tawad. Sabi nga, ang pagkakasala, minamahal, hindi lang yung pinisikal mo yung tao. Kahit sa pagtingin, sa pagsasalita, nagkakasala ang tao, minamahal. Kaya kinakailangan, sabi nga po, maging, katulad ng topic natin, minamahal ko, noong linggo, minamahal ko, mapagbantay tayo. Kung maghahanap ako, minamahal ko, sabi nga po ng ibang lingkod, kung ngayon magra-rapture, magsasabing iba, paano naman kami? Tandaan po natin, minamahal, darating ang panahon na ang Kristiyano ang kanyang iisipin kung paano siya makadalo sa gawain. Tandaan niyo po yun, minamahal. At maniwala kayo, yung pong nagpakalamig-labig noong araw, meron bang 9 na taon, 10 taon na nawala, baka unahan ka pa sa upuan mo pagdating ng kailangan na nila ang buhay na Diyos. Tandaan po natin yun. Meron ganun, minamahal. And I know that, alam ko yun, minamahal ko. Kaya nga, pag ikay mainit sa ating dakilang Diyos, hindi kailanman, hindi ka matitinag, mananatili ka dyan. At yung nagsasabi, matagal na ako sa gawain, matagal ka nang nawala. Bigyan mo ng pagkakataon, galang yung naiwan dito na nagpatuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal, ang Kristiyano nga, minamahal ko, bibigyan pa natin nga sila ng upuan, sila nga magiging priority, minamahal. Tingnan po natin, minamahal. Ganun po mangyayari. Kaya nga po, unawain natin yung salitang magpakumbaba tayo, minamahal. Kahit na magmataas sila, ako naman nagbigay niya, neka.
Tanda po natin, minamahal, hindi po yun. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang magbigay. Pinagpala ka ng pinamamala po noon para maibigay ka. Sabi nga po, ni ikaw nga, hindi ka makagawa ng pera. Ikaw mismo, kinakalang imprenta yan ng National Bank, minamahal. Kaya nga po, pag pinagpala ka natin dakilang Diyos, share your blessing. Ha? Sabi nga, magtiwala ka sa atin dakilang Diyos, hindi ka mauubusan sapagat ang Diyos laging nakabantay sa mabubuting gawa. Palagpakan natin pinamamala na panahon. At sabi nga, minamahal ko, yung nagtitiwala sa ating malapanganon ay magkakaroon ng perpektong kapayapaan. Ang sabi nga naman ko, sila nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, perpekto ang kanilang pong kapayapaan. Bakit minamahal? Isipin natin, hindi ka mag-iisip ng kinabukasan. Hindi ka mag-iisip, minamahal ko, kung ano ang kakainin ko, anong dadamitin ko, nakasulat sa Biblia. Sapagkat nagtiwala ka sa ating dakilang Diyos, alam mo ang pinakamamanapan, alam niya kung ano ang iyong kailangan. Kaya nga po, minamahal ko, kung narito ka, gawin mo ang para sa Diyos. Amen po, minamahal? Gawin mo para sa Diyos, minamahal ko. Ang para sa Panginoon, gawin mo upang yung para sa iyo, alalahanin ng Diyos na ipagkaloob sa iyo. Ang sabi nga po, minamahal ko, cursed be the man that trusted in a man. Ito na, minamahal. Meron pang ganun. Ngayon, sumpain ng taong umaasa sa kanyang kapwa-tao. Meron ganun, minamahal. Yung sinasabi niya, balingkod, ang tingin niya sa iyo parang withdrawal sleep. Araw-araw, Paskong lagi. Ang sabi ko nga, hindi pa ito nagpulis. Pulis na kaya, para meron sa reason. Kung anak ka ng Diyos, sabi nga minamahal, lumuhod ka. Magpuri ka sa ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay. Alam na mala, Panginoon, na nasa isip mo, alam niya nasa puso mo. Kaya sabi ko, kung nagtitiwala ka sa mala, Panginoon, tanda mo minamahal ko, you will never be desolate. Ang sabi nga minamahal ko, kaya nga po, sumpain ang taong umaasa sa kanyang kapwa-tao. Basahin natin minamahal ko. Jeremias 17:5, praise God. Dito po sa Jeremias 17, talata 5, ganito po ang pagkasulat. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Gaano ba karami yan, minamahal? Sa ating asang nga, ilagak mo ang iyong kabalisahan sa mala Panginoon. Lahat. Ano po ba ang gagawin ko? Ano po ba ang nararapat? Tandaan natin, minamahal, hindi nga magsasalita sa iyong dakilang Diyos, ngunit yung nararapat, dadaanan mo yun. Yung dapat mong gawin, magagawa mo yun sapagkat hindi ka bibitawan ng ating dakilang Diyos. Sasamahan ka ng pinakamamala Panginoon. Tandaan po natin, minamahal, ang taong hindi nagtitiwala sa Diyos, hindi niya kinalulugdan ng mala Panginoon. Tandaan po natin yan, minamahal. Hindi ang kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Nakita po natin, minamahal. Unti-unti, ipinakikita ng ating dakilang Diyos kung gaano kasigasig ang kanyang mga anak. Tandaan po natin, minamahal. Dumating tayo sa lugar na ito nung araw, sabi nga po, in shamble pa. Ngayon makikita po natin unti-unti. Sabi nga, nung mga detractors, kung mag-rapture bukas, iwanan namin niya, punta kami sa langit. Ikaw, diyan ka lang sa chapel. Ikaw na lang mag-isa. Makita po natin, minamahal, lahat ng bagay na iyong ginagawa, bibigyan niya ng kahalaga ng ating dakilang Diyos. Kaya, lahat ng iyong ipagkaloob sa gawa ng ating pinakamamala Panginoon, may halaga yan. Maliit man o malaki, minamahal ko, basta taos sa puso, nais mong maging makabalikat. Sabi nga po, magtiwala ka sa ating dakilang Diyos, siya mismo ang magpapala sa iyo. Siya mismo, minamahal ko, magkakaloob sa iyo. Tandaan po natin yung minamahal. Dumating ako sa iglesia ito, minamahal ko, 34 years ago. Nakita ko, minamahal ko, ang hirap. Yung sinasakyan ng ating magulang sa ating mga Panginoon, yun din na ginagamit pang service, pang kuha ng kapatiran sa dako ng sa bayan do Baliches. Nakita natin ang paglago ng iglesia. Itinuro ang salita ng ating dakilang Diyos. Itinuro talaga.
at nasubukan, nakita na iba, naging experience na iba, minamahal ko, sila mismo nagpapatotoo na lahat ng ipinangaral ng ating magulang sa ating manapanganon, totoo, sapagkat ito'y salita ng ating dakilang Diyos. Matibay na sandigan, minamahal. Nung araw nga, ang sabi natin ng mga pastor, nag-uusap sila natin beloved assistant pastor. Sa daring araw, doon tayo sa telebisyon, may radio program tayo, punta tayo sa ibang bansa. Ang ating mga pastor, minamahal ko, si just keep it to heart. Hindi naman sinasabi, minamahal ko, na matayog ang ating isipan, minamahal. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos, pag tinagap ito ng kanyang taong nalangisan, isang tiyak na bagay, lalago ito. At sa atin man manon, mga minamahal, tayong mga anak ng Diyos, minamahal ko, ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos upang patuloy na may ipangaral ang salita ng pinakamamalawan sa buong daigdig. At sabi nga, minamahal ko, tayo lang ang inaasahan ng ating dakilang Diyos. Walang iba. Sapagkat ang iba, minamahal ko, nagninegosyo, naghahanap buhay, minamahal ko. At sabi ko, may nakausap na ako, minamahal ko, ano sila, Kristiyano raw sila, minamahal. Binabanggit pa na pastor, minamahal. The way they live, yung buhay nila, minamahal ko, wala kang makitang liwanag na galing sa ating Panginoon Kristo. Pawang problema. Pawang pagmamataas. Ngunit sa ating minamahal, pinakita ng ating dakilang Diyos, mababa ka man ngayon, isang tiyak na bagay, itataas ka ng ating dakilang Diyos pag ikay matapat. Ang sabi minamahal ko, ipinangaral ang salita ng Diyos sa ating ikatututo. Bakit po natin minamahal? Kaya po pag dumalo ka sa gawain, makinig ka ng mainam. Makinig ka ng mainam. Sapagkat ito, sabi ko, hindi katulad dito minamahal ko sa pinanggalingan natin reliyon, minamahal ko, kahit na matulog ka maghapon, okay lang. Total, magbabayad ka din sa kanila. Tuition fee sa eskwelahan, sa kanilang libingan, lahat, minamahal ko, hanaboy nila yan, minamahal ko. Ngunit wala sila sa kaligtasan. Ngunit sa atin, minamahal ko, ipinangaral ng buo ng ating magulang sa ating pinakamamalang Panginoon, Beloved Evangelist Willis Rado Almeida, Beloved Assistant Pastor Linis Almeida, ang salita ng ating dakilang Diyos upang tayo matutong sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. At ito tayo minamahal. Mabasta-basta ba tayo minamahal? Kung hindi, minamahal. Ang sabi nga nila, nakita niyo taga Jesus Miracle Crusade, puro pala may sasakyan yan. Yung iba, minamahal ko, darating pa lang. Tandaan nyo, yung wala sasakyan yun, darating pa lang. Bakit, minamahal? Pangako yun ng ating dakilang Diyos na pagpapalain niya kanyang mga anak sa huling araw, minamahal. Hindi ka na magrireklamo. Bakit, minamahal? Diyos ang nagsalita. Pag ang tao, minamahal ko, wala yun. Ngunit sa ating dakilang Diyos, sa tsak na bagay, ang pangako na ating malapanon, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iwanan. Tandaan po natin yung minamahal. Kasama mo ang Diyos sa hirap at sa ginhawa. At sa siyentyak na bagay, sa ginhawa mo lang hanggan, kapiling mo ang pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga minamahal, ipinangaral ang salita ng Diyos sa ating ikatututo, Roma 15:4. Punin natin dakilang Diyos. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, versikulo po 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. So makita po natin, minamahal, habang tayo pala nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, yung hope, yung pag-asa natin, lumalago yun. Isinulat ang Biblia sa ating ikatututo. Sabi mo kaya, alam ko na yan. Bakit hindi mo ginagawa? Madali kasi magsabi, minamahal ko, alam ko na yan. Pinangaralan yung araw. Ang tanong, bakit inulit? Sapagkat meron pang hindi gumagawa. Ay balingkod, minamahal. Sa pangangaral po namin, minamahal ko, nagbubukas kami ng salita ng ating dakilang Diyos. Inaalam kung itong kalooban. Pag tumutok kami, minamahal ko, sa isang ipinangaral at dapat ipangaral. Sabi nga, kahit na ipinangaral ito mga 2 to 3 weeks ago, kinakailangan, alang-alang kung merong isang nag-aanilangan. Tandaan po natin yung minamahal. Ulitin ko yung salita, makinig kayo. Huwag mo sasabihin, minamahal ko, yung pagdadakila sa mga Panginoon. Huwag.
ang Diyos ay dakila, hindi mo siya dapat dakilain. Do you understand? Naintindihan ba, minamahal? Huwag niyo sasabihin, minamahal ko yung salitang pagdadakila sa Panginoon. Dakila ang Diyos. Tandaan po natin yung minamahal. At saka yung nagbabagin niya, puro andyan, andyan, andyan. Mga minamahal, sabi ko, yung salitang yung andyan, minamahal ko, lumabas yun sa bibig ng nagbago kaya, binago ba? Nawala na yun, pero yung andyan, nandyan pa rin. Maghanap kayo ng ibang salita na Tagalog, minamahal ko na papalit yung salitang andyan. Napakasakit pakinggan, minamahal ko. Ano ba ibig sabihin? Wala sa diksyonaryo yung andyan eh. Wala. Nagbabasa ako, minamahal ko ng diksyonaryo Tagalog, tsaka English, minamahal ko, walang andyan. Sa atin lang lumabas yun. Tinatanggap natin dahil andyan nga eh. Pero kung sabihin natin, nariyan po ang pagpapala ng Diyos. Nariyan po ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po siyang gumaganap na kanyang tungkulin bilang Diyos para sa akin. Hindi, andyan. Makinig kay May na minamahal ko. Masakit sa tenga. Huli versikulo, minamahal. Kung may tiwala, may pag-asa. Hebrews 6:18, maghanda po ating mag-awit, ang ating manunugtog. Praise God. Hallelujah. Hebreo, Kapitulo 6, ang talatay 18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Amen. So, maniwala kayo na mahal mga kapatid. Maluwarig ang sabi ng Biblia. Tayo na lumapit sa ating dakilang Diyos at sumakanlong sa Kanya, minamahal ko. Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang tao ngayon, minamahal, kung, sabi nga yung abalikod, kung i-replay ko sa isipan ko lahat na napakinanggan ko sa YouTube, siyempre, napakalamuse na kanila pong pagkasalita. Pero, may warning. Wag. Tandaan po natin, minamahal. Huwag tayo maniwala sa kanila. Ang paniwalaan natin na ang taong nagpupuri at naglilingkod sa atin dakilang Diyos, sila ang dadalhin ng pinakamamalapanon sa langit. Pero sabi nila kasi, yung face mask, yung face shield, tandaan po natin, minamahal. Sa daigdig na ito, minamahal ko, para mapunta lang sa YouTube, gagawin lahat, minamahal ko yung pandaraya. Ngunit ang Diyos hindi kailanman hindi sanandaya. Ang malapanon sabi nga, anong gagawin po namin? May sinabi, may narinig nga ako, kung sa hanap buhay nyo, kailangan nyo na magpabaksin, di, gawin. Pero ang mga bagay na iniligay nila ron, hindi makapangyayari sa anak ng Diyos sapagkat tayo binabantayan ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, minamahal. Kung hindi po natin magawa yun, minamahal ko mga kapatid, may Diyos tayong nagmamahal na hindi nagpapabaya. Sabi nga, magtiwala ka sa mga Panginoon. Magtiwala ka sa ating dakilang Diyos. Lumabas ka nga sa daigdig nito na hindi mo alam. Tinawag ka nga ng ating dakilang Diyos, inako niya yung kasalanan na hindi mo alam. Gumawa ka ng masama nung araw, ngunit isang araw nilapit ka ng ating dakilang Diyos sa Kanya sapagkat pinili ka ng mga Panginoon. Hindi mo alam. Ngayon, alam mo na mahalaga pala ang pagtawag ng Diyos. Mahalaga pala na magtiwala ka sa Kanya sapagkat lahat ng Kanyang plano ay mabuti para sa iyo. Yan po isipin natin, minamahal. Ulitin ko, maaring kulang ang bilang natin. Katulad ng araw. Pero maniwala kami naman, pagdating ng panahon, mapupuno yan at aagawan pa kayo, minamahal ko, na nawala na 5, 9, 10 taon. Mas malapit na kasi sa Marilao. Ayaw ko nang pumunta ron kasi may checkpoint. Isipin niyo, minamahal. Lahat ng yun ay marinig niyo pagdating ng araw. Ngunit ang minamahal ko, mangyayari, minamahal. Ngunit isipin po natin, sila na naglagak ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ni kailanman, hindi sila mawawalan ng biyaya galing sa ating dakilang Diyos. Tumayo po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Ipaunawa natin,
Ipaalam natin sa ating dakilang Diyos minamahal ko na kahit ano man ang gawin ng kaaway, kahit anong gawin ng kaaway, minamahal, alam natin isang araw, babalikan tayo ng ating dakilang Diyos at dadalhin tayo sa langit. Isang araw, minamahal, ang ating mga kapaguran. At sabi nga, ang luha sa ating mga mata ay pupulasin ng ating dakilang Diyos. May mga tao kasi minamahal, nakakala nila na ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos parang yung nung araw. Bayaran mo para makapunta ka sa langit. Ngayon, ang sabi sa Biblia, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Takot kang mahiwalay sa malang Panginoon. Magiginig ka kung gagawa ka ng mali. Ngunit iba na ang panginginig mo pag maramdaman mo presensya ng ating dakilang Diyos. Ikaw ang nagtiwala sa Kanya. Isang araw, malalaman mo ang iyong kapaguran pala ay bibigyan ng ating dakilang Diyos ng kapahingahan na walang hanggan sa Kanyang piling. Umawi tayo mga minamahal. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at Ama. Buhay ko ay may kanina sa pagsubok at lubay, nais siyang dumaramay. Ang Panginoon katawan kailanman.
Mga minamahal, sa ating pong pagpapatuloy, para sa ating mga baguhan sa araw pong ito kung mayroon man, maging sa ating live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, napakahalaga ng kaligtasan. Mga minamahal, may 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makapasok sa kaharian ng langit. At siya ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbiganti sa mga sa kanya'y nagsihanap. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At pangalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Kinakailangan po ang makadiyos na pagsisisi, mga minamahal. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. At ikatlong reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Magawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagbabawatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang layunin upang mapatawad ang lahat ng kanyang mga pagkakasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Magawa, Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 8, dalapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga mahal, makamta natin ang bautismo sa Espiritu Santo kapag nakita ng Diyos na tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kanina nakita natin habang umaawit, nariyan ang pagluha, pahinginig. Yan po ay hindi luha ng kalungkutan. Yun po ay luha ng kagalakan, tanda at tatak na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nasa mga tahanan, maging sa kahit saan dako naroon ang ating live webcast viewers, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, sundin niyo mga minamahal ang panalangin aking babanggitin. Sabihin niyo, mga minamahal, hallelujah. Mahal na Panginoon, narito po ko, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, habagan mo po ako at patawarin. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Dakila at magpagpala na mga masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, yung propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, minsan pa, mahalapin na aming minamahal na live webcast viewers, mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw pong ito, mahalapin na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Batid namin, mahal na Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay at walang bagay na mahirap sa iyo. Dakilang Diyos, kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, abutin mo sila, na iyong magpalang kamay, mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, iligtas mo sila. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos, pagkaluban mo sila ng magkakataon, dakilang Diyos, na sila aming makasama, na maglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, dakilang Diyos, ang lahat ito'y aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus. In the mighty name of Jesus we pray.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po ay patuloy na sa ating pong lahat ng pangangailangan. Ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved preacher, Benedict Porlahi. Hallelujah, hallelujah. God bless you. Bilang Brother Odel, mga minamahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan sapagkat sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal na kasulatan, anumang ating hingin sa kanyang pangalan ay yaon ang kanyang gagawin. Kaya tayo po mga minamahal, dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos sapagkat lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng ating mga pangailangan, ito po ay ipagkakalob sa bawat sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po'y dumalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mapagpahal namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin po na ay po minamahal at tinagal na pastol ang bawat sa amin, O Diyos. Kami po malapang lumalapit sa iyong banal na uno ng biyaya sa kalangitan, mahal na Panginoon. Sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang bawat sa amin. Patawain po ang bawat sa amin. Mahal na Panginoon, lunisin mo ang mga puso, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa hapong ito. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ang patuloy mong pagkaloob sa amin po minamahal at ginagal na pastor, mahal na Panginoon, ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, Lord Almeida family, patuloy mo silang pagpalain, pag-ingatan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng ayon po mga minamahal na mga kapatiran, at ikaw patuloy, mahal na Panginoon, magpuno ng pangailangan ng iyong banal na iglesia, lalo nagit pangailangan, mahal na Panginoon, sa dakong ito, mahal na Panginoon, na patuloy na pagkasagawa ng banal ng bahay-sambahan, ikaw ang patuloy mag-provide ng pangailangan, mahal na Panginoon. Ito pang samot dalangin namin sa mga pangalan mo. In Jesus' name, amen, amen, hallelujah. Mga mahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandoon yung karamdaman, at kung may mga problema, itaas na lang po ang dalawang kamay. Sama-sama po natin yan ilulok sa ating pong dakilang Diyos. Sama-sama nating palayasin lahat ng ulo ng karamdaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upang pagpal naming Ama, sa unat panalangin namin ng aming po minamahal, ginagal na pastor sa mga pangalan ng aming po pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sama-samang sinasaway mga demonyo, mga karamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Vice began in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng wala namang karamdaman, lumayas ka sa mga anak ng Diyos sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na atin na pong pasalamatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa katugunan at sa tinanggap po natin na katugunan ng ating pong kahilingan sa ating pong dakilang Diyos. Tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, sabay-sabay po tayo mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ang ating pong buhay na Diyos. Amen. God bless you po mga minamahal. At tayo naman po idadako po sa ating pong mga announcement. Aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Bobby Aselios. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, dearest Jesus. At salamat po. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Ben Corlahe. At para po sa pagpapatuloy, para po sa ating mga announcement, makinig po tayo ng mainam. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay nakakapagsagawa ng ating live webcast, ang ating pinagbalang live webcast 3 beses sa linggo. Kaya para po sa ating mga live webcast viewers, patuloy po kayong umantabay, patuloy po kayong sumabaybay sa ating mga
banal na gawain sa pamagitan po ng ating live webcast. Amen. Sa inyong mga tahanan, sa inyong mga kinaroroonan. Amen. Ang schedule po ng ating live webcast katulad po ngayon, ang ating midweek service. Every Wednesday, nagsisimula po tayo ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng ganitong oras, bandang alas 4 po ng hapon. Amen. Ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po nananatiling alas 12 po ng tanghali at natatapos din po ng bandang alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen. At ang ating Sunday General Worship, tuwing linggo po ito, alas 10 ng umaga, at natatapos po ng alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen. Praise the Lord. Lahat po yan ay mapapanood, matutunghayan, masusubaybayan sa ating mga pinagpalang social media accounts. Ang ating Facebook account, JMCIM May Kawayan Bulacan. Ulitin ko lamang po, JMCIM May Kawayan Bulacan. At gain din ng ating YouTube account, JMCIM May Kawayan. Amen. Praise the Lord. Tayo rin po ay napapanood sa telebisyon. Tuwing Sabado po tayo ay umiere sa PTV Channel 4, alas 10:30 po ng gabi at natatapos ng alas 12 ng madaling araw. At tayo rin po ay napapakinggan sa mundo ng radyo. Amen. Araw-araw po tayo napapakinggan sa DZME, 1530 kHz mula Lunes hanggang Sabado, alas 11 po ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang live webcast sa araw po ng Miyerkules. At para po sa ating closing prayer, para po sa pananalangin sa pagtatapos, ibinibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Jonet De Castro. Amen. Thank you, dearest Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Mga minamahal ko mga kapatid, sa mahal na Panginoon Kristo, sama-sama po tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. O mapagpalang Diyos, Amang Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat o Diyos na sa iyong pananagawain na matagumpay at pinagpala mo sa maghapong ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat o Diyos na sinamahan mo po kami magmula sa mga papuring awitin, joyful song, solemn song, maging sa mga paglalahad ng mga buhay na patuto, pagpapasalamat ng iyong mga mahal na anak. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay, maging sa mga anak mo na patuloy na nananatili ang kanilang katapatan. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa iyong banal na salita na aming pong napakinggan at napag-aralan, nagsilbing karagdagang kaalaman sa aming pong kaligtasan. Higit sa lahat, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy na ipinadarama mo po sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ihiwalay mo po ang bawat isa sa amin, subalit ang iyong dakilang pag-ibig ay manatili sa bawat isa. At sa aming pong pag-uwi ng kanyang tahanan, mahal na Panginoon, ihatid mo kami o Diyos na ligtas. Alisin mo o Diyos ang lahat ng balakid hadlang sa aming mga daraanan. Pag-ingatan mo po kami sa anumang uri ng kapahamakan at disgrasya. At taglayin namin ang mga pagpapala, kagalakan at kapayapaan na nagbumula sa iyo. At sa mga susunod na pagkakataon, mahal na Panginoon, muli mo po kami ibalik sa lugar na ito upang sama-sama ka namin mapapurihan, mapaglingkuran. Higit sa lahat, muli ka namin makasama sa Espiritu at sa katotohanan. Ito bang samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord.